Alam, sabi niya, tama ka. Walang pahinga kung oras kailangan, kahit yung oras yung binigay ni Lord. Araw yung mayroon kailangan sa ikaw, gusto mo iligtas siya. Yung araw mismo ang kabawal, sabi ni Lord, at pahinga. Kukunin mo rin yun. Dahil si Lord nang bahala sa iyo. Sabi ni Lord, walang oras, walang araw ang pahinga. Kung gusto mong pahinga, magpahinga ka. Amen. O, sabi niya, binabag sila, marunong sila sa Biblia. Sa bandang huli, tumahimik sila. Hindi na sila kumikibo. Dahil ang lahat, ang tinanong nila, binasa nila, at sinagot ko rin sila lahat. O, ano sa tingin mo? Yung patayon, tatlo lang sila doon sa bahay. Dahil hindi sila marunong makikibagay sa kapwa. Walang pag-ibig sa kanila. 4 na araw na siyang patay, pamilya lang nila ay nadoon. Tatlo lang sila. Yan ang sinabi ko. Kung hindi kayo marunong magmahal ng pag-ibig, hindi marunong kumuha. Oras may nawawala sa inyo, ang tao din ay hindi lalapit sa inyo. Dahil kahit anong mangyari sa isa daan, pababayaan tayo nila. Dahil masama ang iyong ugali. Kailangan ng pag-ibig. Kung nandiyan ka sa daan, may sasakyan sila, ay sasakyan ka nila. Kung ikaw yung masamang ugali, di ka din sasakyan. Bahala ka sa buhay mo. Amen? Ano ginawa natin dito? Pag-ibig. Yung sa akin, bata pa ako, sinasabi ko sa mga tao, iran mo lang, isa lang ang ihilingin ng Diyos, hindi sa buong utos. Ano yun ang pag-ibig? Kasi nandun na lahat yan. Tama, hindi. Dahil sa pag-ibig yan, siya ang nakila natin, tunay natin ng kaligtasan, ang pag-ibig. Dahil kung wala yan sa puso mo, wala sa isipan mo, magulo ang buhay mo. Dahil hindi ka makasti sa buhay mo, dahil laging magulo ang isip mo, dahil hindi ka marunong magkumbaga. Hindi kayo marunong bahay. Dahil hanggang sa bahay ninyo, magulo pa rin. Walang masaya doon kung walang pag-ibig iral nyo. Kung lang sa pamilya, kanina ang pamilya din at inayos ko. Dahil magulo din sila. Dahil nandito si Rose, ang katulakan niya. Dahil magulo ang anak niya galing sa abroad, yung sinabi ko sa kanya, katulangan niya, at saka sa mga anak niya din. Ang anak niya may pamilya. Yung katulangan niya ay anak niya ay isang magulo. Sabi ko, wala silang kasalanan. Ang tunay na kasalanan ay ikaw. Ang ano nakita mami, yung katulangan niya, di umiyak. Kung di yung mga turo mo, bata pa sila ng paglaki nila. Kung maganda yung asal at turo mo, mabuti ang pagkakali mo sa kanila. Tama, hindi? Tama po. Oo. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, gusto mo magbago, baguhin mo, huwag ka magsalita sa harapan ng mga anak mo. Mag-usap, one-to-one kayo, mag-usap kayo, masinsinan. Yung ibigay mo ang mga bagay hindi ayaw mo sa kanya. Ikaw naman, anak ka, pakinggan mo rin ang magulang mo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, wala ka dito sa lupa. Ang nakasala doon, ikaw. Binigyan ka ng gabay, dapat yung mga gabay, turuan mo kabutihan. Huwag mo sabihin, magulang ka, pwede mo na gawin ang dapat mo gawin, lahat at mali ka, tama ka, tama. Kahit mali ka, tama. Ang asakting dahil magulang ka, mali yun. Ang batas ng Diyos, kahit ang magulang at mali, ang magulang din ang mag-isip, karapat dapat ba? Kung ako ba magsalita sa kanyang masama, kung ako naman, halimbawa, ang magulang ko ganun din gagawin sa akin, ikaw ay mag-isip, mali yun. Dapat yung anak, kuminig. Kung di daanan lagi sa atin dito, ang karamihan natin, sisigawan natin ang sigawan. Hindi tayo marunong ay magkumbaba. Hindi tayo marunong ay masinsinan ang salita. Kailangan ang pagbabago. Huwag na rin daanan sa init ng ulo. Dahil yung init ng ulo, paano maintindihan isang bata kung yung bata at sinigawan mo na? Kikinig po yung ang bata, yung anak mo, hayun din na. Ano dapat gawin natin? Ngayon, sabihin niya, tama yun. Gusto niya magkamot. At sa negosyo niya, parang humingi na 50 bibigay sa iyo, pastor. Simulain mo yung pamilya mo, baguhin mo.
ikaw ang magbabago. Ikaw ang nagsimula yan, ikaw ang gumawa yan, ikaw rin ang magtatapos yan. Kayo mga anak din, may pamilya din kayo. Gawin nyo ang turo ng magulang ninyo, turo nyo sa anak ninyo, para aanihin ng ani kayo ng kabutihan. Amen? Amen. Mag-yamin kayo, mag-enjoy kayo, mag-visit kayo, basta totoo kayo sa sarili nyo, alisin ang masamang salita. Ano ang masamang salita? Alam mo? Alam nyo? Very good. Alisin dahil wala yan sa batas ng Diyos. Ang mga salita ng hindi maganda, malas sa pamilya yan. Walang katagumpayan yan dahil init lagi ang ulo ninyo, ang kamalasan nandyan sa inyo dahil hindi kayo marunong magbago. Kailangan ng pagbabago. Walang sisi ng mga bata kung hindi galing sa magulang. Diyan ang simbolo ng Ama. Sa magulang galing, hindi sa bata. Kung magandang asal ginawa mo sa anak mo, hanggang sa pag-aati niya, maganda pa rin ang ani mo. Tama, hindi? Kung ginawa mo yung sarili mo, dahil ikaw ang magulang, ikaw ang gumagawa ng di maganda, ang tingin sa'yo, hindi ka magulang. Sayang kang naging magulang. Kapastusan na sa'yo, wala kang disiplina ng iyong sarili. Tama, ay hindi. Kailangan disiplina mo sa sarili mo. Kung ikaw maging pamilya kayo ng tunay ng pamilya, simulain niyo pagkumbaba ninyong magulang. Dahil diyan nagsimula ang pagbabago ang lahat. Alisin ang mura, dahil ang mura wala sa Biblia yan. Dahil sa inyo, mumurahin mo ang anak mo. Saan galing ang anak mo? Ang tanong doon. O, ano ang mura doon? O, sino minura mo ngayon doon? O, yun. Doon, maganda ba yun? Umis. O, yun ang isipin ninyo. Galing sa inyo. Mumurahin ninyo. Para isipin ninyo ang tawag sa inyo. Minura lang na yan, nakikinig. Sino minura mo yun? Anak, mami, sabi niya. Ay, sino nanay? Sino minura mo? Saan galing yan sa akin? Sino minura mo ngayon? Ang sagot. Ang tawag mo sa kanya. Ano yung tawag? Ang ina nagmumura sa anak, ang tawag? Ha? Ano sama? Dati, minura niya sarili niya ang tawag sa kanya. Ngayon, ay mo minura sarili mo? Ha? Hindi ko nagsabi yan. Ang babae siya sabi ko, ikaw lang lagi naman sumagot. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, please lang, alisin nyo na kung gusto nyo kapayapaan ang iyong buhay, katahimikin ang iyong buhay at masaya, alisin nyo ang masamang mga bagay na hindi maganda. Ang sama ay sama-sama. Ang sa maganda ay sa maganda. Gawin nyo lang ang lasal itong aral binigay ng Diyos ngayon. Kailangan ang pag-ibig. Tunay kayo nagmamahal sa Diyos. Unahin ninyo ang pamilya ninyo bago sa akin. Dahil hindi mo minahal ang iyong pamilya para hindi mo rin ako minahal. Ang tunay nagmamahal sa Diyos, ang unahin ninyo ay ano? Pamilya. Linisan niyo muna ang sarili ninyo bago pamilya niyo, bago kayo pumasok sa iyong pamilya. Dahil kung hindi nyo nililinis ang sarili ninyo, makakagawa kayo ng hindi maganda. Dahil makakasalita kayo ng hindi maganda. Dahil hindi ko na muna nalilinis ang iyong sarili. Sarili muna, bago pamilya, bago sa mga kaibigan, kapitbahay, hanggang lahat na. Si Lord ay nasa inyo. Amen. At sa ganda ngayon ng araw, binigay ng Diyos, ano? Pag-ibig, nagyakapan tayo. Ang ibig sabihin, tagumpay tayong lahat. Dito, lahat ang mensahe galing sa langit. Mapalat at nandito, mapalat at kuminig, mapalat at nanonood dahil si Lord ang nasa kanila. Ang kailangan ni Lord, pag-ibig. Kailangan ni Lord, magmahalan. Maglinis kayo sa sarili ninyo. Maglinis kayo ng bakuran ninyo. Sabay na ang pamilya ninyo. Amen. Amen. Thank you. Thank you.
Eh, ang saya si Malo. Ah? Oh, ang punong-luha. Ang saya natin lahat, ano? Akala ninyo ay may sakit kayo. Yung iba, may naramdaman. Alam mo, sakit ng katawan lang yan. Ang tunay, alam mo, kung nandito tayo nagtumikinig ng aral ng Diyos, tagumpay kayo. Ang Lord ay nasa inyo. Yung mga stress ninyo, naalis yan dahil yan ang pag-ibig ang pinasok ninyo. Hanggang natuto kayo pa paano marunong magkatawan. Dahil yung mga sakit yan, sabi ng Mama, walang sakit kung hindi mo isipin. Natutunan lang yan, pagod lang yan. Lahat ng katawan niya may kapaguran. Kailangan magpahinga rin kayo. Tama. Yun ang kailangan naman, ang liwanag at darating, malinis na kayo, tagumpay na kayo. Amen. Amen. Ako, malakas-lakas na ako dahil sa pagbabago ninyo. Dahil sabi ng Ama, gawin mo ang dapat mo gawin. Ligtas mo sila, baguhin mo sila. Bago ay darating ng liwanag, ay sila ay ligtas ng lahat. Amen. Amen. Saya ng lahat, ano? Maraming salamat mo sa inyo. Hindi alam ang isang mga baba at siya na salita. Yes.